Ethan, bakit mo ba ako tinataguan? Tanong ni Sofia, puno ng emosyon, habang tila nasa gitna ng isang eksena ng pelikula. Biglang dumating ang isang lalaki, sakto sa oras, upang sagipin siya mula sa eksenang kinasasangkutan ng isang babaeng napakabongga ng suot. Ang kulit mo, Rose. May asawa na ako, sagot ng lalaki, puno ng determinasyon. Napanganga si Sofia nang malaman na ang lalaking ito pala ang Ethan na matagal na nilang hinahanap. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, hindi niya maiwasang mapansin ang kisig ng lalaki, halatang gwapo, may katawan pang maipagmamalaki, at may labi na tila naghihintay ng halik. Napailing siya sa sarili, bahagyang napahiya sa pagkatulala. Kaya ayoko sa mga mayayaman, Sobrang arte, bulong niya sa sarili, habang pinipilit itago ang kanyang kaba. Ilang saglit pa, nag-eskandalo na naman ang mga bodyguard ng babae, isa-isa nilang sinira ang mga mesa sa bar. Hoy, kuya, nobyo mo ba yung baliw na yan? Bulong ni Sofia kay Ethan, habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Pasimpleng sumulyap ang lalaki, kalmado ang mukha, at bahagyang ngumiti. Hell no, sagot niya ng may kumpiyansa. Arte niyong mga mayayaman, natatawang biro ni Sofia, pilit na itinatago ang kanyang paghanga. Ethan, kausapin mo na ako, sigaw muli ng dalaga na may kasamang tatlong lalaki. Ang gwapo mo talaga, Ethan. Akalain mo, babae na ang naghahabol sa'yo, narinig ni Sofia nang umisi ang lalaki, tila sanay na sa ganoong papuri. What, mas maganda ka nga sa kanya, sagot ni Ethan, na ikinagulat ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi maintindihang dahilan. Hindi niya alam kung paano sisigot. Sa bagay, ako na to, biro niya, sabay hampas sa braso ni Ethan. Ngunit napahinto siya nang makapan niyang matigas iyon. Mas nabigla pa siya nang bigla siyang hawakan ni Ethan sa kamay at hinayla sa harap. Hoy, ano bang ginagawa mo? Reklamo ni Sofia, pilit na inaalis ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Pero mas hinigpitan pa ni Ethan ang hawak at hinayla siya papalapit, dahilan upang mapayakap si Sofia sa matigas na dibdib nito. What is the meaning of this? Tanong ni Rose, puno ng galit at pagtataka. Look, Rose, ilang beses ko nang sinabi, may asawa na ako. Ayaw mong maniwala. Fine, here. Pinakita ni Ethan si Sofia kay Rose. She's my wife, so please stop this craziness. What? Hindi may pinta sa mukha ni Rose ang hindi makapaniwala. Tiningnan pa nito si Sofia mula ulo hanggang paa na may pandidiring itsura. Pero dahil mapang-asar si Sofia, kinindatan niya si Rose at ngumisi. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Rose. Anak ng putya. Ang ganda sana kaso baliw, bulong ni Sofia sa sarili, pilit na pinipigilan ang tawa. Pero hindi niya napigilan ang pagtawa nang makita ang reaksyon ni Rose, dahilan upang tumili ito ng napakalakas at mabilis na umalis. Nang makaalis si Rose, tinitigan ni Ethan si Sofia. Para bang may kung anong nais iparating ang mga mata niya, ngunit nanatili itong tahimik. Napansin ni Sofia ang bigat ng tingin nito at bahagyang ngumiti upang maibsan ang tensyon. Sa kabila nito, pasimpleng inalis ni Ethan ang kamay ni Sofia na nakaakbay sa kanya, tila hindi sanay sa ganitong uri ng kilos. Ilang oras matapos ang eksena, nagpasya silang lumayo muna upang magpahinga. Nauwi sila sa isang carinderia, kung saan tahimik silang kumakain ng lugaw. Grabe, ang gwapo mo pala talaga, biglang sabi ni Sofia, tila hindi mapigilan ang sarili. Babae naghahabol sa'yo. Hindi ko akalain may ganun pala talaga. Bahagyang natawa si Ethan, ngunit agad ding sumeryoso. Hindi naman dahil sa akin yun. She's into my wealth, that's why. Nagkasundo ang mga magulang namin dahil gusto nilang makaahon sa utang. Ang lolo ko naman ay retired military. Kaya kahit saan ako magtago, nahahanap pa rin nila ako. At sinasabi niya na rin na may nangyari sa amin nung malasing kami, kaya siguro ganun siya kainteresado sa akin. Napatawa si Sofia sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga ganong senaryo sa mga mayayaman. Parang teleserye lang. Yup, sagot ni Ethan habang iniiling ang ulo. Dahil sa pagkabaliw niya, sinasabi niyang nabuntis siya at ako ang ama. Pero wala talaga akong matandaan na may nangyari sa amin. Umiling si Sofia, tila hindi kumbinsido. Hindi yan totoo. May mga kaibigan ako na malalasing pero alam pa rin nila ang ginagawa nila kinabukasan.
Kung totoo man yan, dapat may natatandaan ka kahit papaano. Napakunot ang noo ni Ethan sa sinabi ni Sofia. Ano namang ibig mong sabihin? Hindi ako naniniwalang wala kang alam. Biglang umiwas ng tingin si Sofia at nagpalit ng usapan. Change topic na nga, buti naman nakakaya mong tumira sa magulong lugar. Anak mayaman ka, di ba? Tanong niya, pilit na iniiwas ang diskusyon sa mas seryosong usapan. Bahagyang ngumiti si Ethan. Sanay naman ako, marami rin naman akong kaibigan na nakatira roon. Saka, hindi ako mayaman, ang mga magulang ko lang. Kaya lang naman ako umalis doon ay dahil kay Rose. Pero, if ever sa akin ang baby, kaya kong panagutan. Pero noong pinatingnan namin sa obstetrician, negative ang findings. Nagbago ang ihip ng hangin nang malaman niya yun. Pero gusto pa rin niyang panagutan ko yung sinasabi niyang may nangyari sa amin. Paano ko naman gagawin yun? Ilang bote lang ang nainom namin. Imposible pa rin na wala akong maaalala. Tinaas ni Sofia ang kamay, tila nais iparating na tapos na ang usapan. Kulit mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maniwala. Palusot lang yun. Imposible na wala kang maalala, sagot niya nang may kumpiyansa. Napaisip si Ethan sa sinabi ni Sofia. May punto ito, na marahil ay set up lamang ang nangyari sa kanila ni Rose. Ngunit sa halip na magkomento, nanatili siyang tahimik. Umiling si Sofia at napangiti. Hirap kasi sa inyong mayayaman, kahit hindi naman problema, pinuproblema ninyo. Napatingin si Ethan sa kanya, halatang nagtataka. What? Anong ibig mong sabihin? Totoo naman, sagot ni Sofia habang tinutuloy ang pagkain. Kami, ang problema lang namin ay kung paano makakain ng 3 beses sa isang araw. Kayo, pati kasal-kasalan, ginagawang issue. Napatawa si Ethan sa sagot ni Sofia. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang magaan ang usapan nila. Sa kabila ng lahat ng komplikasyon sa kanyang buhay, tila ang simpleng pananaw ni Sofia ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang aliw. Ngiti si Sofia nang marinig niyang tawagin siya ni Ethan sa pangalan niya. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Teka, kanina pa tayo nag-uusap. Hanggang ngayon, hindi mo pa kinakain yung chicharon, biro ni Sofia, sinabayan ng bahagyang ngiti. Busog pa ako, sagot ni Ethan, tila walang balak kumain. Teka, seryoso ba? Wala kang trabaho? Tanong ni Sofia, pilit na inaalam kung totoo ang narinig. Oo nga, paulit-ulit mo na akong tinatanong. Kaya nga ako nandito para maghanap. Pero huwag mo nang alalahanin yan. Marami namang trabaho dyan na pwede kong pasukan, sagot ni Ethan, may bahid ng kumpiyansa sa boses. Napangiti si Sofia. May sense naman pala kahit papaano ang kausap niya. Hindi siya nabagot sa presensya nito. Huwag mo nang isipin yan. Masyado ng gabi. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Ethan, kita sa mukha ang pag-aalala. Madilim na kasi, at delikado para sa isang babae ang bumiyahe mag-isa sa ganitong oras. Mukhang wala na akong masasakyan, Ihatid mo na lang ako pauwi. Sigurado naman akong may sasakyan ka, sagot ni Sofia, na hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Sige ba, mabilis na sagot ni Ethan. Ngumiti si Sofia, tila natuwa sa ideya ng libreng sakay. Saan ka naman uuwi? Tanong ni Ethan, tila pabiro ngunit seryoso ang tono. Napakunot ang noo ni Sofia at napalitan ng pagkagulat ang kanyang ngiti. Hoy, nilalandi mo ba ako? May bahay ako, ano? Alam ko namang Diyosa ako, pero hindi ako easy to get, ha? Sagot niya, sabay tawa. Gustong matawa ni Ethan sa reaksyon ni Sofia pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip, tinitigan na lang niya ito, tila siniseryoso ang bawat salita. Oo na, maganda na ako. Huwag mo na akong tinititigan ng ganyan, sagot ni Sofia, sabay iwas ng tingin. Hindi na napigilan ni Ethan ang tumawa. Sira ulo ka talaga. Iba ako sa mga lalaking nakakausap mo. Grabe ka ha. Hindi naman ako pala sama sa lalaki, no? Hindi ko tuloy alam kung mau-offend ako sa sinasabi mo o matatawa, sagot ni Sofia, sabay irap. Biglang nagseryoso si Ethan. Pero seryoso, sinabi ko na kay Rose na ikaw ang asawa ko. Kaya may offer ako sa'yo. Perfect timing naman since wala akong trabaho. Kakainin ko yung chicharon, pero please, ha? Hindi pang katulong ang beauty ko. Sana seryosohin mo. Nagtaas ng kilay si Sofia. Ang dami mo namang sinasabi. Simple lang, maging asawa mo. Pero kunwari lang, tanong niya,
halatang naguguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa narinig. Hindi naman inaasahan ni Ethan ang biglang pagtawa nito. Sofia, I'm serious, dagdag ni Ethan, na tila nahihirapan ipaliwanag ang sarili. Kunwari napaubo si Sofia, sabay ayos ng sarili. Napakilala na kita na asawa ko kay Rose. Fine. Pero hindi ako kaladka rin, ha? Kung may plano kang gamitin ako para ay panakit butas sa gusto ng lola mo, okay. It's not what you think, Sofia. Wala ka ring trabaho, kaya nag-offer ako. I'll pay you 20,000 a week. Saka, makakakita ka ba ng trabaho na walang gagawin pero may sweldo? Kesa naman ipilit mo sarili mo sa kakahanap, paliwanag ni Ethan, sinubukang gawing praktikal ang usapan. Napansin ni Ethan ang ganda ng kurba ni Sofia habang nagsasalita ito. Hindi niya mapigil ang humanga, ngunit pinigilan niya ang sarili na magsalita pa tungkol dito. Titig na titig, biro ni Sofia, sabay ngiti na tila ng aakit. I don't know what you're talking about, sagot ni Ethan, pilit na iniiwas ang tingin. Sus, kunwari ka pa, pwede mo naman akong titigan ng direkta. Hindi ako magagalit, sagot ni Sofia, may halong biro ngunit may bahagyang lamang. Napatawa ng malakas si Ethan, ngunit ilang saglit lang ay bumalik ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Seryoso, Sofia, samahan mo ako sa bahay. Ngayong nagkakilala na tayo, ikaw na lang ang pag-asa ko para hindi na ako guluhin ni Rose, pakiusap nito, halatang may halong pag-aalala. Saglit na tinitigan ni Sofia ang lalaki, na ngayon ay tila nagpapakitang gilas pa gamit ang kanyang puppy eyes. Napabuntong hininga siya. Oo na. Tigilan mo na ang titig mo. Pero tandaan mo, ha? Kailangan ko ang sweldo ko. Kailangan ko iyon para masuportahan ang pag-aaral ng kapatid ko, sagot niya, may halong seryosong tono. Dumating na sila sa mansyon ni Ethan. Dilim na ng madaling araw, at ramdam ni Ethan ang kakaibang damdaming bumalat sa kanya habang muling natatanaw ang lugar na matagal na niyang hindi nauuwian. Tahimik, malayo sa gulo, at sariwa ang hangin, taliwas sa maingay at magulong buhay sa lungsod. Nilinggan niya si Sofia, na mahimbing na natutulog at nakasandal sa braso niya. Napangiti siya nang makita ito. Sofia, andito na tayo, sabi ni Ethan, sabay tapik sa balikat ng dalaga. Dumilat si Sofia, at sa halip na bumitaw, mas mahigpit pa niyang niyakap ang braso ni Ethan. Napangiti si Ethan, iniisip na baka naalimpungatan lang ito. Sofia, are you okay? Tanong niya nang mahimasmasan si Sofia. Mabilis itong bumitaw, at bahagyang napahiya. Aray, reklamo ni Ethan, sabay hawak sa braso niyang tila ng alay. Buong gabi kang natulog sa braso ko. Sorry, mabaho kasi ang hininga ko, sagot ni Sofia, sabay iling at pilit na ngumiti. Kinuha niya ang mouthwash mula sa kanyang bag. Parang Girl Scout, biro ni Ethan, sinusubukang gawing magaan ang usapan. Nope, tinatamad lang talaga ako minsan magsipilyo, sagot ni Sofia habang nagmumumog. Okay naman ang ngipin mo, nakanganga ka kasi matulog kaya nakita ko, dagdag pa nito, sabay ngiti. Tinitigan lang ni Ethan si Sofia habang inaayos nito ang sarili. Ayan ka na naman sa titig mo, sabi ni Sofia, sabay buntong hininga. Binuksan ni Ethan ang pinto ng sasakyan para makababa sila. Hindi mapigilan ni Sofia ang mamangha sa laki ng bahay ni Ethan. Grabe, ang laki naman nito. 2 lang tayong titira rito. Wait, fully paid ba to? Saan mo binili? What? Sunod-sunod na tanong ni Sofia, halatang hindi makapaniwala. Napailing na lang si Ethan, hindi na sinagot ang mga tanong nito, at nauna nang pumasok sa mansyon. Grabe, para akong nasa resort. Sa telenovela ko lang nakikita ang mga ganito, Totoo pala talaga, bulalas ni Sofia habang iniikot ang paningin sa paligid. Sir, biglaan po yatang pag-uwi nyo. Good morning po, bati ng isang katulong ni Ethan na nagngangalang Maris. Good morning, Maris. Luto na ba ang almusal? Tanong ni Ethan, na tila nasanay nang magtanong ng ganoon. Sir, nagluluto pa po. Hindi po kasi namin alam ni Jonathan na dadating kayo, sagot ni Maris, na tinutukoy ang anak nitong nag-aalaga rin sa bahay. Tahimik na sumunod si Sofia kay Ethan, ngunit hindi pa rin maalis ang pagkabilib niya sa paligid. Sa isip niya, tila ito ang simula ng isang bagong kabanata na hindi niya inaasahan. Okay lang,
Sabihan mo na lang si Maris na andito kami para makapagluto na siya. Maliligo muna kaming dalawa, sabi ni Ethan, may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Teka, anong kami? Gulat na tanong ni Sofia, sabay taas ng kilay. Sir, ihanda ko na rin po ba ang masusuot nyo ni Madam? Tanong ni Maris, halatang sanay na sa ganitong tagpo. Bamaling si Ethan kay Sofia, may bahagyang pilyong ngiti, bago sumagot. Hindi na, Maris. Kami na ni Sofia ang bahala dyan. Pero pakain na lang po kami ng almusal. Hindi pa kami kumakain. Yun na lang ang sinabi ni Ethan bago siya tumuloy sa loob. Parang batang sumusunod si Sofia, halos hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Wow, first time kong matawag na madam, tuwang-tuwang sabi ni Sofia, halos tumalon sa tuwa. Don't shout, Sofia. Magkalapit lang naman tayo, sabi ni Ethan, halatang sinusubukang maging kalmado. Sinong hindi mabibigla? Isang Sofia Reyes, aka Madam Sofia. Oh, hindi ba bagay, biro ni Sofia habang umiikot sa paligid. At saka, huwag ka ng killjoy, no. Sa K-drama ko lang nakikita ang ganitong buhay. Napailing si Ethan. Fine, pero pwede bang hinaan mo ang boses mo? Baka magising ang anak ni Maris. May online class pa yata. Asawa mo naman na ako. Banat ni Sofia, sabay kindat. Sofia, seryoso. Pakibawasan lang ang ingay, sagot ni Ethan, pero hindi niya natapos ang sasabihin ng itaas ni Sofia ang kamay. Enough, Ethan. Mauna na ako sa taas, sabi ni Sofia na parang eksena sa isang telenovela, sabay lakad palayo. Pero bago siya makaakyat, bumalik siya at nagtanong, saan nga pala yung kwarto ko? Napailing si Ethan pero sinamahan niya si Sofia paakyat. Nang makarating sila sa kwarto, napanganga si Sofia. Putya, parang dalawang sala ng bahay namin to. Bulalas niya habang iniikot ang tingin sa paligid. Iba ang disenyo ng kwarto kumpara sa living room. Malinis, elegante, at tila pinasadya para sa isang prinsesa. Sofia, get out of bed. Hindi pa maayos yan, sabi ni Ethan, pilit na pinipigilan ang sarili na mayrita. Ngumiti si Sofia, may naisip na kalokohan. Dahan-dahan niyang iniangat ang hita niya at hinayla si Ethan, dahilan para mapahiga ito sa kama. What the, Sofia, gulat na sabi ni Ethan. Hindi mo ba gusto ang lambot? Tanong ni Sofia, sabay ngiti. Of course it is, Sofia. This bed costs 300,000, sagot ni Ethan, halatang nagpipigil ng ngiti. Putya, sa kama lang na to, gulat na tanong ni Sofia. Tumango si Ethan. Mas mahal pa to sa bahay namin, sabi ni Sofia, sabay higa muli sa kama. Hinayla niya si Ethan pababa at tumawa ng malakas. Sofia, ano ba? Tanong ni Ethan, pero halata sa mukha nito na hindi siya galit. Hindi lang kama ang malambot, no, biro ni Sofia, sabay kindat. Napailing si Ethan at kinurot ang ilong ni Sofia. Come on, Sofia, walang epekto sa akin yang boses mo, sagot ni Sofia, sabay tulak kay Ethan. Dahilan para magpalit sila ng pwesto, si Sofia na ngayon ang nakapatong kay Ethan. Walang effect, natigalgal si Ethan, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang labi ni Sofia ay nasa kanyang leeg, at hindi niya maiwasang mapansin ang dahan-daang pagbaba ng kamay nito sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Mukhang hindi nga malambot, sabi ni Sofia, may halong biro at tukso sa boses. Nagulat si Ethan sa ginawa nito. Agad niyang tinulak si Sofia at mabilis na tumayo, halatang nagulat at nahihiya. Ngunit sa halip na magalit, hindi napigilan ni Sofia ang matawa sa reaksyon ng binata. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, binato ni Ethan ng tuwalya si Sofia. Magsa-shower ka kung gusto mo, sabi niya, pilit na itinatago ang ngiti. Hoy, never kong ginawa yan, sagot ni Sofia, nagtataka ngunit natatawa rin. Whatever, sagot ni Ethan, sabay tawa at lumabas ng silid. Nang mawala si Ethan, napangiti si Sofia. Hindi niya akalain na ang bahay ni Ethan, na inakala niyang simpleng mansyon lamang, ay parang isang resort pala. Napuno ng kagandahan at aliwales ang paligid. Kinabukasan, nagising si Sofia ng tanghali na. Napahaba ang tulog niya dahil sa pagod ng nakaraang araw. Habang inaayos ang sarili, napatingin siya sa malaking bintana. Kita mula roon ang napakagandang pool sa harap ng bahay. Napangiti siya habang nag-iisip na maligo roon. Ngunit bago pa siya makapaghanda,
Tumunog ang cellphone niya. Good morning, yours, masayang bati ni Sofia nang sagutin ang tawag. Don't call me that. Ang weird, sagot ni Ethan, ngunit halata sa boses ang bahagyang ngiti. Anyways, nakita mo na ba yung mga pinabili ni Elise? She said okay na. Pumunta siya sa kwarto kaninang 5 a.m. Tulog ka pa, sabi ni Ethan. Pasensya ka na kung pinapasok ko siya. But don't worry, babe naman si Elise, biro ni Sofia. Sinubukan pang tuksuhin si Ethan. Ano ka ba? Bahay mo to kaya ayos lang, sagot ni Ethan, may halong lamang sa tono. Okay din. Tumawag lang ako para i-check kung tulog ka pa. Huwag kang mahiya, okay. Nasa work lang ako. Sinabihan ko na sila yaya. Just ask them if you need anything. I'll call you later, dagdag ni Ethan. Bye, sagot ni Sofia, ngunit biglang naalala ang pool. Ano? Pwede ko bang gamitin yung pool? Narinig ni Sofia na natawa si Ethan sa kabilang linya. Oo naman. You're my wife, remember? Ay, nakalimutan ko palang asawa mo ako. Sige, bye mister ko. Ingat ka sa work. I love you, masayang sabi ni Sofia, puno ng kasiyahan sa boses. Natawa si Ethan sa kakulaitan ni Sofia. Habang nakatingin sa screen ng kanyang telepono, hindi niya maiwasang ngumiti habang tinititigan ang pangalan ni Sofia sa kanyang contact list. Habang lumilipas ang mga araw, naging routine na para sa kanilang dalawa ang magtawagan. Si Ethan ang madalas tumawag kay Sofia tuwing may oras siya sa trabaho, o kaya naman si Sofia ang tatawag para kumustahin ang asawa. Dahil sa dami ng trabaho ni Ethan, bihira silang magkita sa mansyon, ngunit ang kanilang mga tawag ay puno ng lamang at kasiyahan. Isang gabi, habang abala si Ethan sa opisina, biglang dumating si Nathan, ang nakababatang kapatid niya. 1 taon lamang ang tanda ni Ethan dito, ngunit halata ang respeto nito sa kuya. Kailan ka pa nakabalik? Tanong ni Nathan, habang pinagmamasdan ng abalang si Ethan. Nag-angat ng tingin si Ethan at sumagot, kahapon pa. Pinagbakasyon ko muna si Tian. Alam na ba ni Dad? Tanong ulit ni Nathan, may halong pag-aalala. Bumantong hininga si Ethan. Maybe. Imposibleng hindi niya pa alam. Tumaas ang kilay ni Nathan. Wala akong sinabing tungkol kay Daddy about sayo. Ngumiti si Ethan. Kung ganun, hintayin na lang natin kung kailan siya magpaparamdam. 3 silang magkakapatid. Si Nathan ang paborito ng ama nila dahil siya ang bunso. Kaya hindi nagtataka si Ethan kapag may nalalaman ng kanilang ama. Natatawang umiling si Ethan. May kailangan ka pa ba? Tambak ako ng gagawin. I don't have time for you, sagot ni Nathan. Kababalik lang, nagsusungit agad. Tiningnan ni Ethan ng seryoso ang kapatid. Ano bang gusto mo? Wala naman. May nabanggit kasi si Rose na nag-asawa ka na, sagot ni Nathan. Binitawan ni Ethan ang ballpen. Hindi alam ni Daddy. Alam ko na itatanong mo sa akin, so nasagot ko ba? Napamaang si Nathan. He should be. Ethan, hindi mo naisip na matutuwa si Daddy kasi finally nakapag-asawa ka na. Napangiti si Nathan. Ramdam kasi niya na hindi gusto ni Ethan na pag-usapan ang bagay na yon. Look, wala naman talaga akong paki. Nabanggit lang kasi ni Rose kaya tinanong kita kung totoo, dagdag ni Nathan. Nagtaka bigla si Ethan. Paano kayo nagkausap? Anong meron? Nakasalubong ko lang siya out of nowhere. Tatandaan niya ako tapos sa'yo nagkwento. Nagbabanta pa nga, mukhang may binabalak sa'yo. Uno, Rose pat hindi kapit kay Daddy dahil magkaibigan magulang natin sa kanila, sagot ni Nathan. Sisigat na sana si Ethan nang tumunog ang intercom ng office table nito. Sign iyon na may sasabihin ang sekretarya niya. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sofia Reyes daw po ang pangalan. Asawa niyo, sabi ng sekretarya. Wala sa hulog na napatingin si Ethan. Papasukin mo na. Hindi yan papayag kapag tinanggihan ko. Kahit isang gabi pa lang silang nagkakasama, kilala na ni Ethan ang babae. Asawa ko, Diyos ko. Ayaw nila akong paniwalaan na asawa kita, Sofia, sabi ni Ethan. Your voice. Sorry, namili kasi ako ng cravings ko kaya naisipan kong daanan ka na, sagot ni Sofia. What's that? Tanong ni Ethan. Oo nga pala asawa ko, sagot ni Sofia habang may hawak na cookie. Tikman mo, masarap yung cookie ko. Binaling sandali ni Sofia ang lalaking nasa gilid. Gwapo rin ito at kamukha ni Ethan.
Hindi niya napansin na may tao roon dahil nakatuon lang ang atensyon niya kay Ethan. Ah, go ahead. Oo nga pala, ako si Nathan, Ethan's younger brother, pagpapakilala ng lalaki. Ikaw, siya yung kinukwento ko, my wife, sabi ni Ethan. Nilinggan ni Nathan ang kapatid. I meant her name. Hindi yata gusto ni Sofia ang hangin sa loob kaya siya na ang sumagot. Ah, ako si Sofia. You're his wife. Pilit nang umiti si Sofia habang alang-alang tinanggap ang kamay ni Nathan bago ito umalis. Nung makaalis, agad na tumayo si Ethan para ayusin ang gamit. Bagay na ikinataka ni Sofia. Aalis ka na. Kaka-rating ko lang dito, tanong ni Sofia. Uuwi na tayo. Ha, pwede ka nang umuwi, sagot ni Ethan. Kumunat ang noo ni Sofia. Of course, I own this building. Hindi mapigilan ni Sofia ang mamangha roon. Ganoon pala kapag may-ari ng kumpanya, pwedeng umuwi anytime. Namit mo na pala si Eliz. Sinulyapan pa ni Sofia si Ethan habang naglalakad sila palabas ng building, nakayakap si Sofia sa braso ni Ethan. Mabilis din na iniwas ni Sofia ang tingin sa lalaki bago pa siya dalhin ng tukso. Siya pala yung huli sa nagdala ng damit. Grabe, kung palayasin ako, akala yata isa ako sa mga stalker mo, sabi ni Sofia. Ayaw maniwalang asawa mo ako, dagdag pa niya, habang natatawa si Ethan. Ako ang nagutos sa kanya noon. Baka hindi kanya nakilala sa dami ng damit na binili. Ingatan mo yan, 30,000 yan, sagot ni Ethan. Nanlaki ang mata ni Sofia sa narinig. Halos stretch na kasi ang damit para lang masuot ko ng maayos. Ang sabihin mo, marami kang babae kaya ka nagbili ng ganun. Muling natawa si Ethan. Well, kind of. Pero hindi yung iniisip mo. Ayoko lang ulitin yung nakaraan, someone claiming that I know her, pinapasok ko naman without asking her name. After that, biglang naskandalo sa office ko. Huwag ako, Ethan. Napanood ko na yan sa K-drama, no. Nako, wala namang masama kung umamin ka. Hindi naman tayo official, no. Kung totoo man na napakasalan mo ako, then fine, iimbitahan ko pa yung si Eliz, sagot ni Sofia. I doubted that, sagot ni Ethan, habang kita sa itsura ni Sofia ang pagtataka. Tigilan mo na ang kaka-English mo. Hindi kita maintindihan, sabi ni Sofia. Natawa na lang si Ethan. Sorry, matagal na si Elisa naninilbihan sa akin. Alam ko na ayaw niya sa maraming tao. In short, Nansa lang siya. Anak ng putya, nonchalant big word, sagot ni Sofia, habang kumunat ang noo niya. Nahihiyang tiningnan naman ni Sofia si Ethan. Hindi siguro na gets ni Ethan ang biro nito sa kanya, sabi ni Sofia sa sarili. Kabisadong kabisado mo siya ha, dagdag pa ni Sofia. Natawa si Ethan nang makitang namamawis ang ilong ni Sofia. Siya ka pala, namamawis ang ilong mo. Don't worry, wala kang pagseselosan. Aba, dapat lang. May asawa ka na, no? Peke nga lang, pero kahit na. Ethan, asawa mo pa rin ako, sagot ni Sofia. Napaisip tuloy si Ethan. Alam niyang kunwari lang ang pagiging mag-asawa nila, pero parang may ihaharap si Sofia ngayon. Hindi alam ni Sofia na nakakabilis ng tibok ng puso ang mga sinasabi nito kay Ethan. Lihim na napangiti si Ethan na hindi maintindihan ang dahilan kapag nakakasama si Sofia. Kinabukasan, madaling araw, gumising si Sofia para abutan niya si Ethan bago ito pumasok. Napangiti si Sofia nang makita ang singsing na kumislap galing kay Ethan. Ayon sa kanya, kailangan nila iyon para mas makatotohanan ang pagpapanggap nila. Biglang naisipan ni Sofia na planuhin ang pagiging totoong asawa ni Ethan. Hindi niya alam, pero para sa kanya, gagawin niya ang normal na gawain ng mag-asawa hanggang mapaibig si Ethan sa kanya. Natulala si Sofia nang buksan ang pinto ng kwarto. Nakita nito sa sulok ng kama ang boxer ni Ethan. Sa isip ni Sofia, kagigising lang ni Ethan. Dumiretso pa siya sa loob at nakita si Ethan. Hindi siya makagalaw sa kinalalagyan niya, tila paralisado ang katawan niya. Kita ni Sofia ang perfect muscles ni Ethan. Ang buhok nito ay gulo, na mas lalo pang ikinaseksi ni Ethan. Natakot tuloy si Sofia sa sarili dahil sa kabilang punto, gusto niya itong salubungin agad. Namumutla si Sofia, bagay na bago sa kanya. Kinakailangan niyang makaalis sa kwarto ni Ethan bago pa siya maabyutan nito. Ayaw ni Ethan na may pumapasok doon, kabilang na siya.
At baka hindi rin niya mapigilan ang sarili at maghahasa ng wala sa oras ang lalaki. Nagpalingon-lingon si Sofia sa loob. Nakita niya ang isang pintuan na akala niya ay daanan palabas. Kaya mabilis siyang tumakbo roon. Nagulat si Sofia nang makita na isang kwarto ulit iyon na puno ng damitan ni Ethan. Nagulat pa siya nang katukin ni Ethan iyon. Sofia, what are you doing there? Huwag kang pumasok, layuan mo ako. Wala kang saplot, sigaw ni Sofia. Ramdam ni Sofia na nagiinit ang pisngi niya. Narinig pa niya ang ngisi ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang biglang bumukas ang pinto na sinasandalan niya. Dahilan para matamba siya at masalo ni Ethan, half-naked pa rin ang lalaki dahil kagagaling lang nito sa shower. Mas lalong na-attract si Sofia. Hindi tuloy mapigilan ng dalaga na maging makasalanan dahil sa mga iniisip niyang gawin. Ano bang meron sa damitan ko at ayaw mong lumabas? Tanong ni Ethan. May ano? May bubwit akong nakita. Huhulihin ko sana, sagot ni Sofia. Baka takot ka sa bubwit, sagot ni Ethan. Nais na lang lumabas ni Sofia sa kwarto ni Ethan na parang wala nang nangyari. Namit mo na pala si Eliz. Sinulyapan pa ni Sofia si Ethan habang naglalakad sila palabas ng building, nakayakap si Sofia sa braso ni Ethan. Mabilis din na iniwas ni Sofia ang tingin sa lalaki bago pa siya dalhin ng tukso. Siya pala yung huli sa nagdala ng damit. Grabe, kung palayasin ako, akala yata isa ako sa mga stalker mo, sabi ni Sofia. Ayaw maniwalang asawa mo ako, dagdag pa niya, habang natatawa si Ethan. Ako ang nagutos sa kanya noon. Baka hindi kanya nakilala sa dami ng damit na binili. Ingatan mo yan, 30,000 yan, sagot ni Ethan. Nanlaki ang mata ni Sofia sa narinig. Halos stretch na kasi ang damit para lang masuot ko ng maayos. Ang sabihin mo, marami kang babae kaya ka nagbili ng ganun. Muling natawa si Ethan. Well, kind of, pero hindi yung iniisip mo. Ayoko lang ulitin yung nakaraan, someone claiming that I know her, pinapasok ko naman without asking her name. After that, biglang naskandalo sa office ko. Huwag ako, Ethan. Napanood ko na yan sa K-drama, no? Nako, wala namang masama kung umamin ka. Hindi naman tayo official, no? Kung totoo man na napakasalan mo ako, then fine, iimbitahan ko pa yung si Eliz, sagot ni Sofia. I doubted that, sagot ni Ethan, habang kita sa itsura ni Sofia ang pagtataka. Tigilan mo na ang kaka-English mo. Hindi kita maintindihan, sabi ni Sofia. Natawa na lang si Ethan. Sorry, matagal na si Elisa naninilbihan sa akin. Alam ko na ayaw niya sa maraming tao. In short, nansa lang siya. Anak ng putya, nonchalant big word, sagot ni Sofia, habang kumunat ang noo niya. Nahihiyang tiningnan naman ni Sofia si Ethan. Hindi siguro na gets ni Ethan ang biro nito sa kanya, sabi ni Sofia sa sarili. Kabisadong kabisado mo siya ha, dagdag pa ni Sofia. Natawa si Ethan nang makitang namamawis ang ilong ni Sofia. Siya ka pala, namamawis ang ilong mo. Don't worry, wala kang pagseselosan. Aba, dapat lang. May asawa ka na, no? Peke nga lang, pero kahit na, Ethan, asawa mo pa rin ako, sagot ni Sofia. Napaisip tuloy si Ethan. Alam niyang kunwari lang ang pagiging mag-asawa nila, pero parang may ihaharap si Sofia ngayon. Hindi alam ni Sofia na nakakabilis ng tibok ng puso ang mga sinasabi nito kay Ethan. Lihim na napangiti si Ethan na hindi maintindihan ang dahilan kapag nakakasama si Sofia. Kinabukasan, madaling araw, gumising si Sofia para abutan niya si Ethan bago ito pumasok. Napangiti si Sofia nang makita ang singsing na kumislap galing kay Ethan. Ayon sa kanya, kailangan nila iyon para mas makatotohanan ang pagpapanggap nila. Biglang naisipan ni Sofia na planuhin ang pagiging totoong asawa ni Ethan. Hindi niya alam, pero para sa kanya, gagawin niya ang normal na gawain ng mag-asawa hanggang mapaibig si Ethan sa kanya. Natulala si Sofia nang buksan ang pinto ng kwarto. Nakita nito sa sulok ng kama ang boxer ni Ethan. Sa isip ni Sofia, kagigising lang ni Ethan. Dumiretso pa siya sa loob at nakita si Ethan. Hindi siya makagalaw sa kinalalagyan niya, tila paralisado ang katawan niya. Kita ni Sofia ang perfect muscles ni Ethan. Ang buhok nito ay gulo, na mas lalo pang ikinaseksi ni Ethan. Natakot tuloy si Sofia sa sarili dahil sa kabilang punto, gusto niya itong salubungin agad. Namumutla si Sofia, bagay na bago sa kanya.
Kinakailangan niyang makaalis sa kwarto ni Ethan bago pa siya maabyutan nito. Ayaw ni Ethan na may pumapasok doon, kabilang na siya. At baka hindi rin niya mapigilan ang sarili at maghahasa ng wala sa oras ang lalaki. Nagpalingon-lingon si Sofia sa loob. Nakita niya ang isang pintuan na akala niya ay daanan palabas. Kaya mabilis siyang tumakbo roon. Nagulat si Sofia nang makita na isang kwarto ulit iyon na puno ng damitan ni Ethan. Nagulat pa siya nang katukin ni Ethan iyon. Sofia, what are you doing there? Huwag kang pumasok, layuan mo ako. Wala kang saplot, sigaw ni Sofia. Ramdam ni Sofia na nagiinit ang pisngi niya. Narinig pa niya ang ngisi ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang biglang bumukas ang pinto na sinasandalan niya. Dahilan para matamba siya at masalo ni Ethan, half-naked pa rin ang lalaki dahil kagagaling lang nito sa shower. Mas lalong na-attract si Sofia. Hindi tuloy mapigilan ng dalaga na maging makasalanan dahil sa mga iniisip niyang gawin. Ano bang meron sa damitan ko at ayaw mong lumabas? Tanong ni Ethan. May ano? May bubwit akong nakita. Huhulihin ko sana, sagot ni Sofia. Baka takot ka sa bubwit, sagot ni Ethan. Nais na lang lumabas ni Sofia sa kwarto ni Ethan na parang wala nang nangyari. Kaso, hindi niya magawa dahil nakaharang kasi sa harap niya si Ethan. Kumunat ang noo ni Ethan at nagtanong, meron. Patanjin nga ng daga. Akmang papasok si Ethan sa loob ng kwarto. Kaunti na lang ang pagitan nilang dalawa, at ramdam ni Sofia ang pamumula ng kanyang pisngi. Nagulat si Sofia at tila kinapos ng hininga nang lapitan siya ni Ethan. Kaya naman, agad niyang kinuha ang isa sa mga damit na nakasampay doon at tinapat iyon sa katawan ni Ethan habang nanginginig siya sa kaba. Ngunit, may halong romantikong excitement ang kanyang nararamdaman. Wala ito sa napag-usapan natin, Ethan, sabi ni Sofia. Napangisi si Ethan habang pinapanood si Sofia. Ilang saglit pa, bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Iniisip niya, kung ganito ang eksena nila araw-araw na magkasama sa mansyon, baka mahimatay siya nang wala sa oras. Sinimulan ni Sofia na kumalma at diretsong umalis na lang sa kwarto. Lalabas na ako. Hihintayin na lang kita sa kusina. May ipapatikim ako sa'yo, aniya. Hindi na binalingan ni Sofia si Ethan dahil baka hindi siya makapagpigil. Sinabi niya iyon habang palabas ng kwarto. Gusto ko yung cookie mo, sagot ni Ethan. Tila nawala ang kakulaitan ni Sofia nang marinig iyon. Gusto niyang pumili sa kilig kaya dali-dali na siyang lumabas at hindi na pinansin si Ethan. Bababa na lang ako para tingnan iyon. Tapos naman na ako sa work ko, kaya hindi ako nagmamadali. Marami na tayong oras para magkasama. Nasa likod na ng pinto si Sofia, pero tumugon pa rin si Ethan. Ilang minuto matapos mag-ayos, si Ethan ay bumaba na sa kusina at naabutan niya si Sofia roon. Siya nga pala, about Nathan, my younger brother, sabi ni Ethan. Sabi niya may banta si Rose about us. For sure, alam na ni Mama ang nangyari. Baka puntahan tayo rito nang wala sa oras. Hindi alam ni Ethan kung namalikmata lang siya nang makita si Rose. Napalunok siya, kaya kung taktukan sa bunbunan doon sa mama mo. Baka umuwi na lang ako. Parang mali, gusto ni Mama na mag-asawa na ako. For sure. Magiging mabait yun sa'yo. Kinahapunan, mag-isa na naman si Sofia sa mansyon. Madalas niyang pagkainteresan ang mga figure roon. Inumpisahan niya ulit linisin ang mga ito. Ngayon, may kamahalan ng isa sa mga koleksyon ng figure ni Ethan, kaya ingat niyang pinupunasan iyon. I didn't know na may bagong maid pala si Ethan, biglang napalingon si Sofia sa marteng boses na iyon. Muntik pa niyang mabitawan ang hawak na figurine. It was Rose. Nakita pa ni Sofia na may alalay itong dalawang naglalakihang tao. Pumangalawa ka na kung nagmukha akong matulungin kumpara sa suot mo. Damit pa ba yan? Tiningnan ni Sofia si Rose mula ulo hanggang paa. Malapit na kasing lumabas ang kaluluwa ni Rose sa suot nitong damit. Naaga ang atensyon ni Sofia nang makita niyang bitbit ng dalawang lalaki ang malita. Alam na ni Sofia ang pakay nito. Alam ba ni Ethan ang ginagawa mo? I don't know. Maybe. Saka wala siyang magagawa. Si Mrs. Jules mismo ang nagpalipat sa akin dito, sagot ni Rose. Napamaang na lang si Sofia. Tama nga si Ethan sa bantang binabalak ni Rose. Ganun ba? Tara, pasok ka. Of course, papasok ako. This is my home now, sagot ni Rose habang nagtaas ng kilay. Nang makapasok si Rose,
Agad namang lumabas si Sofia para tawagan ang asawa. Narinig ni Sofia ang galit sa boses ni Ethan nang malaman nito ang rason kung bakit siya napatawag. Hindi alam ni Ethan na aabot pa sa ganun ang kabaliwan ni Rose. I'll call you back, Sofia. Kakausapin ko lang si Mama. Huwag na, Ethan. Hayaan mo na. Mama mo naman ang nagdesisyon. Sagot ni Sofia. Kumunat ang noo ni Ethan. Bakit? Ako ang may-ari ng mansyon. Ako dapat ang responsable dyan. Alam nila na kasama kita. I already settled everything with my attorney. Pati nga certificate ng kasal natin. Alam mo, mas mabuti nga yun, sagot ni Sofia. Para makita niya mga ginagawa natin at kusa siyang umalis sa inis. Sofia, ano na naman bang pinaplano mo? Tanong ni Ethan. Nakangiti si Sofia kahit alam niyang hindi siya nakikita nito. Wala naman. Maybe wife material. Tutal naman, yun ang gusto ng mama mo. Pagbigyan mo sila. Ako na ang bahala kay Rose. Tuturuan ko ng leksyon ang batang iyon. Binura ni Ethan ang mga negative thoughts sa isip. Sandali itong napangiti sa pagkapilya ni Sofia. Wow, so teacher ka na pala ngayon. As far as I remember, you are my wife. Tumawa si Sofia. Gusto nang sumabog ng puso niya sa kilig sa mga oras na iyon. Sa tono kasi ng boses ni Ethan, gumagaan ang loob niya. Balik ka talaga sa bagay. 5 taon naman ang tanda mo sa kanya. So please, be my guest. Turuan mo si Rose. Ayan, Ethan. Maging positibo lang palagi, sagot ni Sofia nang may kasiyahan. Bababa na lang ako para tingnan iyon. Tapos naman na ako sa work ko, kaya hindi ako nagmamadali. Marami na tayong oras para magkasama. Nasa likod na ng pinto si Sofia. Pero tumugon pa rin si Ethan. Ilang minuto matapos mag-ayos, si Ethan ay bumaba na sa kusina at naabutan niya si Sofia roon. Siya nga pala, about Nathan, my younger brother, sabi ni Ethan. Sabi niya may banta si Rose about us. For sure, alam na ni Mama ang nangyari. Baka puntahan tayo rito nang wala sa oras. Hindi alam ni Ethan kung namalikmata lang siya nang makita si Rose. Napalunok siya. Kaya kung taktukan sa bunbunan doon sa mama mo. Baka umuwi na lang ako. Parang mali. Gusto ni Mama na mag-asawa na ako. For sure, magiging mabait yun sa'yo. Kinahapunan, mag-isa na naman si Sofia sa mansyon. Madalas niyang pagkainteresan ang mga figure roon. Inumpisahan niya ulit linisin ang mga ito. Ngayon, may kamahalan ng isa sa mga koleksyon ng figure ni Ethan, kaya ingat niyang pinupunasan iyon. I didn't know na may bagong maid pala si Ethan, biglang napalingon si Sofia sa marteng boses na iyon. Muntik pa niyang mabitawan ang hawak na figurine. It was Rose. Nakita pa ni Sofia na may alalay itong dalawang naglalakihang tao. Pumangalawa ka na kung nagmukha akong matulungin kumpara sa suot mo. Damit pa ba yan? Tiningnan ni Sofia si Rose mula ulo hanggang paa. Malapit na kasing lumabas ang kaluluwa ni Rose sa suot nitong damit. Naaga ang atensyon ni Sofia nang makita niyang bitbit ng dalawang lalaki ang malita. Alam na ni Sofia ang pakay nito. Alam ba ni Ethan ang ginagawa mo? I don't know. Maybe. Saka wala siyang magagawa. Si Mrs. Jules mismo ang nagpalipat sa akin dito, sagot ni Rose. Napamaang na lang si Sofia. Tama nga si Ethan sa bantang binabalak ni Rose. Ganun ba? Tara, pasok ka. Of course, papasok ako. This is my home now, sagot ni Rose habang nagtaas ng kilay. Nang makapasok si Rose, agad namang lumabas si Sofia para tawagan ang asawa. Narinig ni Sofia ang galit sa boses ni Ethan nang malaman nito ang rason kung bakit siya napatawag. Hindi alam ni Ethan na aabot pa sa ganun ang kabaliwan ni Rose. I'll call you back, Sofia. Kakausapin ko lang si Mama. Huwag na, Ethan. Hayaan mo na. Mama mo naman ang nagdesisyon. Sagot ni Sofia. Kumunat ang noo ni Ethan. Bakit? Ako ang may-ari ng mansyon. Ako dapat ang responsable dyan. Alam nila na kasama kita. I already settled everything with my attorney. Pati nga certificate ng kasal natin. Alam mo, mas mabuti nga yun, sagot ni Sofia. Para makita niya mga ginagawa natin at kusa siyang umalis sa inis. Sofia, ano na naman bang pinaplano mo? Tanong ni Ethan. Nakangiti si Sofia kahit alam niyang hindi siya nakikita nito. Wala naman. Maybe wife material. Tutal naman, yun ang gusto ng mama mo.
Pagbigyan mo sila. Ako na ang bahala kay Rose. Tuturuan ko ng leksyon ang batang iyon. Binura ni Ethan ang mga negative thoughts sa isip. Sandali itong napangiti sa pagkapilya ni Sofia. Wow, so teacher ka na pala ngayon. As far as I remember, you are my wife. Tumawa si Sofia. Gusto nang sumabog ng puso niya sa kilig sa mga oras na iyon. Sa tono kasi ng boses ni Ethan, gumagaan ang loob niya. Balik ka talaga sa bagay. 5 taon naman ang tanda mo sa kanya. So please, be my guest. Turuan mo si Rose. Ayan, Ethan. Maging positibo lang palagi. Trust me, makakaalis ka rin sa problema mo. O sige na, patulugin ko lang si Rose sa guest room. Ayaw lang naman ng available na room, baka mag-demand pa siya. Nang ibaba ni Ethan ang tawag, sakto namang nasa meeting siya with his older brother, si Wilson, and his cousin Zen. Tumikim ang mga ito at tiningnan siya ng nakakaloko. Ito lang ang kasando niya sa pamilyang ginagalawan niya. Wow, pinsan. Parang ibang ihip ng hangin kita sa itsura ni Zen ang pilyong ngiti. At nakakagulat, may asawa na siya. Yun lang naman ang bali-balita rito. Gusto ko sanang isiping totoo kaso I remember, babero pala tong kapatid ko, pangaasar ni Wilson. Mga siraulo kayo, hindi mapigilan ni Ethan ang matawa. Hindi ko alam kung trabaho pa ba ang pinuntan nyo rito o chichismisin nyo lang ako. Sabay-sabay na nagtawanan silang tatlo sa conference room. Tigil na nga, umpisahan na natin. Gabi nang makauwi si Ethan sa trabaho. Marami kasi siyang inas-ikaso. Naabutan pa nito ang saktong paghahanda ni Sofia ng hapunan. He smiled. Sakto. Tara, kakain na tayo. Nakangiting dumiretso si Ethan sa upuan. Hindi tinatapunan ng tingin ang nakasimangot na si Rose. Pinagsandok ni Sofia nang makakain si Ethan at hinawakan pa ang kamay nito. Thanks. Hinubad ni Sofia ang apron na suot-suot bago umupo sa tabi ni Ethan. Sa harap nila, ang nakasimangot na si Rose. Wala ba kayong maid? So cheap, natawa si Sofia sa pagiging maarte ni Rose. Hindi naman kailangan. Bakit? Makukuha iba kasi magluto ang asawa ko. Pinanlakihan ni Sofia ng mata si Ethan, pero sa puso niya, ay kinikilig ito. Ethan, mahiya ka naman sa bisita. No, it's fine. Nagkatitigan sina Ethan at Sofia. Sa tingin nila, ay gumana naman ang plano nila para kusang mapaalis si Rose. Bakit, hindi ka ba nagluluto? I don't need to cook. May chef sa mansion, tinapunan ng nakakaawang tingin ni Sofia si Rose. I feel sorry for you. Hindi ka man lang nabigyan ng pagkakataong para matuto. I mean, don't get me wrong ha. Kapag kasi nag-asawa ka, kailangan mong matutunan ng pagluluto. Bingi ka ba? Sabi ko may chef sa bahay. Kunwari, nalungkot ang itsura ni Sofia nang tingnan si Rose bago ibaling ang tingin kay Ethan. Gusto mo asawahin si Ethan pero wala kang alam sa gawaing bahay. Hindi naman siguro nakakabawas ng dignidad kapag natuto ka magluto para kung mag-asawa ka, may magagawa ka. Nakita ni Sofia na kumunat ang noo ni Rose. Hindi lang bingi, tanga pa. Huwag mo akong ipilit. Ayoko. Iniingatan ko ang kamay ko para kay Ethan. Pinanlakihan ni Sofia ng mata si Ethan na napaw sa tensyon ng dalawa. Gusto mo pala ng malambot na kamay. May pagkapilyo ang tono ng boses ni Sofia. Binaling nito muli ang tingin kay Rose. Kung ganyan kasamo ang palad ko, sayang naman. Am I right, asawa ko? Para kasing hindi marunong sa mga gawaing bahay Napatayo si Rose dahil sa inis. Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ako nag-asawa ng lalaki para gawing katulong. Men marry a woman because they love each other. Ngumiting pinagsandok pa ni Sofia ng pagkain ang asawa. Well, tama ka naman. Kaso pinapatulan mo kasi yung taong may asawa na. Bawal pa naman maging samped ang mister. Ay naninilbihan sa isa, wala nang iba. Seryosong tinitigan ni Sofia si Rose habang hawak-hawak ang sandok ng kanin. Lihim siyang napangiti dahil sa naging reaksyon ni Rose. You have a point, Rose. But iba kasing magmahal si Sofia. Lalo na kapag inaalagaan niya ako. Kabisado pa niya ako kaya mabuti pa siguro, na pag-usapan na natin to. Inis na tinapunan ng tingin ni Rose si Ethan. I already told tita about this, Ethan. Wala tayong dapat pag-usapan. May nangyari sa atin, ano? Ganon-ganon na lang. Kunot noong sumimangot naman si Sofia. Excuse you, Rose. Paano ka pananagutan ng asawa ko?
Hindi gusto ni Sofia ang tabas ng dila ni Rose. Kailangan niyang kumalma para maging propesyonal sa harap ng kanyang asawa. Plano niya pang turuan ng leksyon si Rose. Wala ni isang nagsalita sa tatlo. Sobrang awkward ng oras habang kumakain sila hanggang matapos. Wala na kayong cook, ikaw pa naghuhugas. Sandaling nilinggan ni Sofia ang dalaga. Bakit? Wala naman akong gagawin. Bakit hindi ko libangin ang sarili ko? You shouldn't do that kasi mapapagod ka. Mag-hire ka ng maid. Natatawang binitawan ni Sofia ang ginagawa at hinarap si Rose. Wala akong balak kumuha. Okay. Alam mo kasi, sa mundo ng pag-aasawa, kailangan pareho kayong kumikilos para sa pagmamahalan. Hindi lahat pwedeng iayon sa iba, katulad ng sinasabi mo kanina. You might offend your husband in case hindi mo ako maiintindihan. Pero naiintindihan ko ang pinapanto mo. Kasi pagdating sa pag-ibig, handa kong gawin ang lahat ng bagay na alam kong magpapasaya sa asawa ko, pati na rin ang puso ko. I don't understand. Bakit? Simple lang ang sinabi ko, Tagalog pa, sagot ni Rose. Saan mo ba nakilala si Ethan? Hindi ba niya nakwento sa'yo? He's my childhood crush, sabi ni Rose. Oh, babata pa lang kayo magkakilala na kayo, pero gulat ka pa rin sa nangyari. Pinipilit mo si Ethan na mahalin ka. Pero itong simpleng gawaing bahay pa lang, nabibigla ka na. Like I said, may katulong kami. Para malinaw sa'yo, Rose ha, kapag ba pinakasalan mo si Ethan, gusto mo bang pagsilbihan ng ibang asawa mo? Hindi ba ayaw mo? Tanong ni Sofia. Umiling si Rose. Hindi mo kakayanin magkaroon ng kaati sa pagmamahal niya sa'yo. Paano kung ayaw ni Ethan ng katulong? Ba mahirap. Alam mo kasi, kapag nag-asawa ka, hindi lang tungkol sa pagmamahalan. Kailangan may companionship. Dapat ang desisyon mo at desisyon niya sa buhay ay tugma, tinitimbang at pinag-iisipan. Mahirap gumawa ng desisyon na labag sa kalooban ng isa. Baka magkaroon pa ng sumbatan sa huli. Hindi na nagawang magsalita pa ni Rose. Bigla na lang itong yumuko at tumalikod saka naglakad palayo. Sakto namang pagdating ni Ethan sa kusina. Anong nangyari? Tanong ni Ethan habang kumukuha ng tubig. Ha, ewan ko. Bigla na lang akong tinalikuran eh. Umiiyak si Rose. Nakasalubong ko. Ano bang ginawa mo? Tanong ni Ethan. Wala naman. Sinabi ko lang kung anong dapat niyang malaman pagdating sa pag-aasawa, sagot ni Sofia. Hindi maitago ni Ethan ang pagkamangha kay Sofia dahil sa ginawa nito. Hindi ko inaasahan na kaya mo palang gawin yun. Paniguradong magkukulong yun magdamag. Kinabukasan, napailing si Sofia. Kahit kaunting panahon pa lamang nakilala ni Sofia si Ethan, ay maginoo ito. Kahit madalas hambog, minsan ay hindi maintindihan. Kaya naiintindihan na ni Sofia kung bakit pinapakialaman ng mga magulang niya ang mapapangasawa niya. Ilang linggo na ang lumipas magmula nang lumipat si Rose sa bahay ni Ethan kasama ang asawa nitong si Sofia. Halos araw-araw yatang nakasimangot si Rose dahil sa mga nakikita nito. Dito na ako matutulog sa kwarto mo simula ngayon. Baka biglang dumating ang mama mo, mahuli pa tayo, sabi ni Rose. Mula nang lumipat si Sofia sa mansyon ni Ethan, ay magkaiba sila ng kwarto. Wala kasi sa usapan nila na magtatabi sila sa pagtulog, baka kung ano pang mangyari na kinababahala ni Ethan. Nang hindi nakatanggap ng sagot si Sofia, ay nagsalita ito. Huwag kang mag-alala, sa sahig ako matutulog, sabi ni Sofia. Kumunat ang noo ni Ethan. What? No, hindi naman ako papayag niyan. Nako, Ethan, pumaparaan ka lang sa akin eh. Ibibigay ko naman, mag-wait ka lang, sabi ni Sofia, lumabas na naman ang pagkapilya nito. Muntik pa niyang makalimutan ang pakay na pahulugan ang loob ni Ethan para maging ganap na silang mag-asawa. Tumigil ka nga, Sofia. Hindi naman ako papayag. Nasa kama ako tapos makikita kitang nahihirapan sa sahig, sagot ni Ethan. Isa iyan sa mga bagay na nagustuhan ni Sofia kay Ethan. Maalaga ito sa kanya. Kaya hindi rin masisisi ng dalaga ang sarili kung bakit nahulog na ang loob kay Ethan. Tinitingnan mo na naman ako. Bahala ka dyan. Humiga ka na lang sa kama. Malawak naman yan. Basta huwag ka lang humilik. PayPal a basin talaga kita, sabi ni Ethan. Excited na kumilos si Sofia dala ang kumot at unan. Nang makahiga, muling umiral ang kalokohan ni Sofia. Kaya nang makahiga ang dalaga, ay dali siyang pamatong kay Ethan. Mariing pumikit si Sofia at kunwari umungol. Ethan, bilisan mo pa,
Biro ni Sofia. What the? Sofia, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Ethan. Pagak na tumawa si Sofia. Kunwari ka pa, Ethan. Hindi mo nga ako pinapaalis sa taas mo eh. Gusto mo talagang nandito ako. Mukhang kinainan ng tukso si Ethan sa ginagawa ni Sofia. Nitong mga nagdaang araw, ay madalas niyang gawin iyon kay Ethan. Pero iba ang pakiramdam niya rito ngayon. Nakatitig kasi si Ethan sa kanya habang hawak siya sa bewang nito. Ethan, nagbibiro lang ako. Madumi bang mukha ko? Tanong ni Sofia. Segundo na ang lumipas, nais ko mawala ni Sofia, ngunit nakahawak si Ethan sa bewang niya. Ethan, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Sofia. Ngumisi si Ethan. Wala naman. Anong wala? Ayaw mo nga akong paalisin eh. Sagot ni Sofia. Natawa si Ethan. Patawarin na sana si Sofia ng Panginoon dahil sa lahat ng iisipin, ay puro malalaswa pa. Hindi ba't ikaw naman ang nagumpisa? Tanong ni Ethan. Hep, Ethan, nagbibiro lang ako. Aalis na ako, sabi ni Sofia. Gulo ang tensyon na nararamdaman ni Sofia. Gusto niyang umalis, pero gusto niya rin ang ganang pwesto. Nabigla si Sofia nang magpalit sila ng pwesto. Mabilis kasing naitulak ni Ethan si Sofia sa kabila, dahilan para si Ethan naman ang nakapatong dito. Ngayon, magaling ka lang pala sa panunukso, eh. Magaling din akong magwala, try it, para kapag nalaman ni Rose, pareho tayong mabubuking, sabi ni Ethan. Kahit anong salita ni Sofia ay walang balak makinig si Ethan. Hindi kasi niya inaasahan na aabot sa ganong tensyon ang sitwasyon nilang dalawa. Sayang 20,000. Nagbago isip ko, hindi na. Pero naguguluhan na ako, Ethan. Nahihirapan akong magpanggap na hindi kita gusto. Gusto kita. Gusto ko nang tutuhanan ng lahat, sabi ni Sofia. Naguluhan naman si Ethan. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo namang umalis sa ibabaw ko. Gusto ko nang maging totoong asawa mo, sagot ni Sofia. Nawala ang pagkaseryoso ng itsura ni Ethan. Parang sinasabi na kalokohan muli ang sinasabi niya. Pero ganap kay Sofia ang lahat. Klaro sa puso niyang ayaw na niya sa ganon na setup nila. Pero parang may tumusok kay Sofia nang matanggihan siya ng harapan. Alam mo, matulog na tayo. 1 linggo mo pang ang nakakasama si Rose, ano-ano nang naiisip mo, sabi ni Ethan. Tahimik lang niyang pinagmasdan ng palad nito na inalay sa kanya upang alalayan siyang makatayo. Nang hindi niya tanggapin iyon, iiling-iling na tumalikod si Ethan. Dumating na ang araw na hindi inaasahan ng lahat. Natigilan si Sofia na lalabas na sana para mamalengke nang marinig nito si Rose na may kausap sa telepono. Mabilis siyang nagtago sa halamanan at masinsinan na pinakinggan ang sinasabi nito. What? I don't understand you, tita. Gusto mong asikasuhin ko ang anak mo. Makulit, sabi ni Rose. Hindi nahirapan si Sofiang hulaan kung sino ang kinakausap nito. It's Ethan's mother. Tita, I think I already remember what happened on that night. Siguro natakot lang ako kaya nasabi kong si Ethan yun. But it's clearly Nathan, dagdag ni Rose. Kumunat ang noo ni Sofia. Iyon ang kwentong sinabi ni Ethan sa kanya noong unang magkakilala sila. Oo, sigurado ako, tita. Pasensya na po, I really want to marry your son. Sabi ni attorney, may dokumento sila na kasal talaga sila ng cheap girl na yun. Inaalam pa lang kung totoo, dagdag pa ni Rose. Kita sa mukha ni Sofia ang pagkabigla. Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang sinasabi nito. Ilang saglit pang pagmamasid kay Rose ay nabaling naman ang atensyon niya sa sasakyan na bumusina. Tila hinihintay siya nito. Pamilyar kay Sofia ang sasakyan, pero hindi niya maalala kung kanino iyon. What? So sinasabi mo sa akin na si Nathan ang naka-on night stand ni Rose? Tanong ni Sofia sa sarili. Tumango si Sofia matapos ng eksena sa pagtatago nito kanina. Hinintay nito na makauwi si Ethan galing trabaho. Mahalaga kasi ang impormasyon na yun para kay Ethan. Galit ang ekspresyon ng mukha ni Ethan nang makauwi ito, kaya sinabayan niyang uminom ang lalaki. Narinig ko usapan nila ng mommy mo kanina. Tama pagkakarinig ko. Sigurado akong hindi ikaw, sabi ni Sofia. Sinasabi ko na nga ba noon pa, duda na ako kay Nathan. Bakit naman hindi? Ba't bunso niyo yun? Tanong ni Sofia. It's a long story, Sofia. Pero hindi ako sigurado kung totoong sinasabi niya. Hindi ko gustong ugali ni Nathan. Masyado niyang binubulag ang isipan ni mommy, kaya pati kami ni kuya nadadamay, sagot ni Ethan habang tumutungga ng alak.
Ho, Ethan, baka hindi mo na kaya, sabi ni Sofia. Bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin. Kanina ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa nadiskubre ni Sofia. Ngayon ay titig na ito sa kanya. Sigurado ka bang wala kang boyfriend? Tanong ni Ethan. Natawa naman si Sofia dito. Wala, no. Saka may asawa na ako. Hindi mo ba kilala ang sarili mo? Alam ni Sofia na lasing na si Ethan, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nito. Ethan, huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Masyado ka nang nagagandahan sa akin, sabi ni Sofia. Lumapit si Ethan kay Sofia para abutan ito ng alak. Natawa ang lalaki nang matapan ng alak sa polo niya. Lasing na sila pareho, kaya naman hindi na malaya ni Ethan na nabitawan niya iyon. Sorry, hindi ko nakuha agad, sabi ni Ethan. Okay lang, sagot ni Sofia. Mabilis na tumayo si Sofia para panasan ang bahagi ng katawan ni Ethan na nabasa ng alak. That's enough, Sofia. Baka iba na mock-up mo, sabi ni Ethan. Hindi natuloy ang sinabi ni Ethan. Nabigla kasi ito nang hindi sinasadyang mahipo ni Sofia ang zipper ng pantalon niya. Nagkatitigan pa silang dalawa bago mabilis na umalis si Sofia at umayos sa pagkakatayo. Teka, Ethan, bakit ka lumalapit? Tanong ni Sofia. Hindi mapigil ang mautal ni Sofia nang maramdaman nito ang unti-unting paglapit ni Ethan sa kanya. Gusto kitang halikan, sabi ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang umamin si Ethan. Muling bumilis ang tibok ng puso niya at nagtayuan ang mga balahibo. Lasing na nga si Ethan. Sigurado ka bang kiss lang? Tanong niya. Imbis na awatin ni Sofia si Ethan, parang binigyan pa niya ito ng tsansa na gawin ang nais ng lalaki. Oo. Kung yun lang ang nais mo, sagot ni Sofia. Hindi na natuloy ang balak sabihin ni Ethan, dahil si Sofia na mismo ang sumunggab ng halik dito. Hindi na rin napigilan ni Sofia ang init na nararamdaman. Kung ang nangyari sa kanila sa kwarto ni Ethan ay naudlot noon, ngayong nakainom sila, naglakas loob si Sofia na mauna. Isang halik na napunta na sa balikat ni Sofia, hanggang sa buhatin ni Ethan si Sofia papasok sa kwarto nito. Hindi napuputol ang halik hanggang sa kalasinggan, at maagap na binigay ni Sofia ang mahiwagang perlas nito kay Ethan. Kinabukasan, napasapaw na lang si Sofia sa noo nang marinig niya ang isang katok na nagpaistorbo sa kanyang pagtulog. Madam, kailangan niyo na pong gumising, sigaw ni Amelia Maris. Naku po, malalagot ako nito, bulong ni Sofia sa sarili. Malakas ang bawat katok ni Amelia Maris sa pintuan ng kwarto ni Ethan. Inalis ni Sofia ang kumot na nagsisilbing panakip niya pansamantala sa katawan. Natulala pa siya ng alalahanin ng masayang nangyari kagabi, ngunit napawi iyon nang marinig niyang muli ang isang katok. Madam, si Ma'am Victoria po, nandito, sabi ni Amelia Maris. Nang marinig iyon, hindi na magkanda o gaga si Sofia sa gagawin. Mabilis pa sa tumatakbong oras ang kilos na ginawa niya, ngunit ni isa, wala siyang mahanap na pwedeng maisuot. Lahat ng sulok ay hinanapan niya, ngunit wala siyang makita. Naalala niyang sa sala pa lang ay nagkasubukan na, kaya naman malinaw na naroon din ang mga damit niya. Patay, bulong niya sa sarili. Madam, sandali, Maris, gising na ako, sigaw ni Sofia sa pangungulit ni Amelia Maris. Kung hindi lang ang nanay ni Ethan ang bisita, hindi sana siya ganon. Kakayanin pa niya kung si Rose ang kakausapin, pero iba ang nanay ni Ethan. Dapat na talaga siyang kumilos. Maagap na naghanap ng kahit anong damit na lang nasusuotin si Sofia. Sakto namang nakita niya ang brief ni Ethan na nasa ilalim ng kama, pati ang t-shirt nito. Nandito na ako, Amelia. Wait, sabi ni Sofia. Hindi napinta sa itsura niya ang pagkataranta habang nagbibihis. Nang matapos magbihis si Sofia, kahit hindi pa maayos, nabigla na lang siya nang biglang puwersahang pumasok sa loob ang isang babaeng nakakatakot ang itsura. Sigurado si Sofia na nanay na iyon ni Ethan. Hindi pa po ako nag-aayos, sabi ni Sofia, hindi mapigilan ang panunuyo ng lalamunan sa harap ng babae. Napapikit na lang siya dahil sa kaba. Hindi niya gusto ang ihip ng hangin at titig ng ina ni Ethan, habang halatang hinuhusgahan na siya nito. Ngayon ka pa nahiya, matinis ang tono ng boses na bumungad kay Sofia. Napahawak na lang siya sa labi dahil sa takot. Kakayanin pa niya si Rose, pero iba talagang usapan kapag nanay na ang kaharap. Wala siyang pwedeng maitapat sa sarili kundi ang kumot na ginamit niyang pantulog. Mabilis na nilinggan ni Sofia si Victoria.
Nakita nitong nasa likod pa si Amelia Maris, na nakatingin sa kanya at halata sa mga mata nito ang paghingi ng pasensya. Magandang umaga po, napaubo pa si Sofia nang batiin si Victoria. Sinulyapan pa niya ang orasan sa kwarto at napagtantong hapon na pala. Yari talaga siya. Sa gilid ng mga mata ni Sofia, nasulyapan pa niya si Amelia Maris na kumilos para ailapag sa gilid ng kama ang mga damit na hinubad nila kagabi ni Ethan bago mangyari ang hindi inaasahan. Morning. It's already afternoon, dear. And what's good in my afternoon? I mean, look at yourself. Babae ka pa ba? Matalim ang mga letrang binibitawan ni Victoria, tagos sa pusong naririnig ng tenga ni Sofia. Para tuloy na sa isang ganap na K-drama ang atake niya sa kinatatayuan. Hindi niya aakalain na may mangyayari pang ganun sa totoong buhay. Bukod sa nakakatakot, matalim din ang salita ng nanay ni Ethan. Dumagdag pa rito ang mapanghusga nitong titig. Hindi nga ako nagkakamali sa desisyon ko. Inuna ko talagang pumunta rito nang biglaan bago ko puntahan ang anak ko sa opisina. Hindi ko alam kung anong malpono palato ang pumasok sa katawan ng anak ko at bakit ikaw ang napili, dagdag pa ni Victoria. Kung binabalak pa ng nanay ni Ethan na inisin siya sa mga salitang sinasabi nito, hindi siya nagkakamali. Kanina pa nararamdaman ni Sofia na umaakyat na ang dugo sa ulo niya dahil sa pangungusga nito. Mukhang hindi po yata tama na ganyan ang sabihin ninyo. Buong lakas loob na sinabi ni Sofia iyon para ipagtanggol ang sarili. Nakita pa niya sa gilid ni Victoria na sumesenyas itong itikom na lang ang bibig para hindi na lumala ang pangyayari. Ngunit hindi niya kayang gawin iyon sa mga oras na iyon, dahil dignidad na niya ang nakasalalay doon. Nanlaki ang mga galit na mata ni Victoria sa narinig, saka nag-cross ang kamay nito sa dibdib. Sino kang babae ka para pagsabihan ako kung anong nais ko para sa ikabubuti ng anak ko? Tanong ni Victoria. Takaw pansin kay Sofia ang hawak nitong brown envelope nang mag-angat ng kamay si Victoria. Hindi ko kinakaya ang mga pinaggagawa ninyo. Nandito ako para ipaalam sa inyo lahat ng katangahan na ginawa ninyo ni Ethan. Here, take this document. I found out na peke lahat ng kasal nyo. If I were you, umalis ka na. Baka hindi lang sermon ang abutin mo sa akin. Kung kanina ay napagpasensyahan pa ni Sofia ang mga sinasabi ni Victoria, ngayon ay halos manginig na ang buong katawan niya sa galit. Naniniwala si Sofia na bago pa humarap sa kanya si Victoria, ay napaimbestigahan na nito ang pagkatao niya. Halatang galing pa sa pribadong investigador ang mga logo sa papel na iyon. Grabe naman po yatang pananalita ninyo. Saka hindi nyo po kailangang palayasin. Kusa po akong aalis sa bahay ng anak ninyo, sagot ni Sofia. E di umalis ka. Alam mo na magkakaproblema ka, hindi ka pa umalis. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo para magawa mong loayan ang anak ko. Hindi na napigilan ni Sofia ang tabas ng dila ni Victoria kaya naman sumagot na ito ng walang respeto. Grabe naman kayong magsalita, walang galang na po ah. Pagak na tumawa si Victoria. Kahit pa sa kalooban nito ay gusto na niyang patulan si Sofia. Tinitiis niya dahil may respeto siya kay Ethan. At anong gusto mong marinig sa akin? Purihin ka, hindi ko nga alam kung saan ka pinulot ni Ethan. Oh, I remember, Rose told me you were at the bar with him, right? Kaya naman pala ang dali mong makahagilap dyan. Hindi ka ba nakakaramdam na binibigyan pa kita ng pabor para umalis? Anak ng galit na tinanggal ni Sofia ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Wala na siyang pakialam sa mga oras na iyon kung ano pang sasabihin ni Victoria sa makikita nito habang inaayos ang damit na nilapag ni Amelia Maris sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Amelia Maris sa nakita nito, puno kasi ang katawan ni Sofia ng mga tsekinini na gawa ni Ethan kagabi. Pasensya na po kayo, tita, pero baka dapat nakausapin niyo yung anak niyo tungkol sa mga bagay na ginawa namin, sabi ni Sofia. I don't think so, Iya. Gusto ko lang na lumayas ka sa pamamahay ng anak ko. Nagmistulang bar na rin itong bahay dahil sa kagagawan mo. Kailanman, hindi ka nababagay sa anak ko. Itsura pa lang ni Victoria, halata na ang pandidiri nito. Anak talaga ng tinapay. Oh, oo na, masaya ka na. Wala ka na bang ibang sasabihin? Sinimulan ni Sofia ang palitan ng damit na suot niya para maayos siyang tingnan. Ano, lalapigan mo ba ako ng 1,000,000? Parang napanood ko na to eh. Babayaran mo ba ako ng pera para lubayan ang anak mo? Tama ako, di ba? Tumaas ang kilay ni Victoria,
Hindi ito makapaniwala sa ginagawa ni Sofia. Kanina pa, nakuha pa talaga ni Sofia na maghubad at ipakita ang kaluluwa sa harap ni Victoria. Bungad pa rin ang mga namumula sa bahagi ng leeg ni Sofia. Paliw ka ba? At sino ka naman para bayaran ko? Matagal ka ng bayad sa pagpapanggap ninyo ni Ethan na mag-asawa, Sofia. Hinding-hindi ako mag-aaksaya ni singkong dulang sa katulad mong walang pinag-aralan. Kaya naman pala kayo mayaman. Grabe palang diskarte nyo, manang. Hirap ni Victoria na ituloy pa rin ang pang-aasar ni Sofia. Napamulagat naman si Victoria kay Sofia, siguro ay nagulat ito sa sinabi niya. Ngunit mas ikinataka ni Amelia Maris ang pagsilip ni Sofia sa bintana ng kwarto. Ano? Tatalon ka, tapos pagbabayaran mo pa kami ng mga pinagkakautangan mo. Are you damn crazy? Sumisilip lang naman ako. Masyado kang concern. Baka kasi may bodyguard kang kasama mamaya. Abangan pa ako, sagot ni Sofia. Naningkit ang mga mata ni Victoria. Get the hell out of here. Isa pang malaman ko na bumalik ka rito, sisiguraduhin kong hindi lang buhay mo ang masisira. Umalis na ng kwarto si Victoria, iniwan nito si Sofia at Amelia Maris sa loob. Nang mawala sa paningin ni Sofia ang nanay ni Ethan, biglang nakaramdam ito ng panghihina. Everything turned upside down for Sofia. Pakiramdam niya, kawawang-kawawa siya sa sarili. Ramdam niyang namamanhid ang buong katawan. Ang sakit, lalo ang puso niya. Pinipilit tinatatak sa kanyang utak ang katotohanan. Ang buong akala ni Sofia ay magugustuhan na siya ni Ethan sa 1 linggo at buwan na kanilang pagpapanggap. Ngunit mali siya ng akala. Kahit kailan, hindi siya magugustuhan ni Ethan dahil sa mga magulang nito. Ilang sandali ay bumungisngis bigla si Amelia Maris nang tabihan siya. Mahina na ang puso ni Victoria kaya pigil siya. Tutulungan kita makaalis. Dito sa likod ng mansyon, may mga daanan doon palabas, sabi ni Amelia Maris. Tumango na lang si Sofia habang pilit itinatatag ang sarili. Hindi iyon ang tamang oras para maglugmok siya roon. Handa na akong umalis dito, tanging saad ni Sofia kay Amelia Maris. Naglakad siya palabas ng kwarto para pumunta sa kwartong tinutuluyan niya noon. Buo na ang desisyon niyang umalis doon. Pwede pa naman silang mag-usap ni Ethan bukas kung kakayanin pa niya. Basta ang mahalaga kay Sofia ngayon ay makaalis siya bago pa siya abutan ni Victoria. May tanong ako, Madam, awat ni Amelia Maris sa ginagawang pag-eempake ng gamit ni Sofia. Nilinggan ni Sofia iyon. Ano po yun? Mahina lang ang tanong niya dahil unti-unti nang nakakaramdam ng kung anong tinik sa lalamunan. Tungkol sa Diyos, yung ginamit niyo ni Sir Ethan kahapon, kumunat ang noo ni Sofia. Hindi kasi klaro sa kanya ang mga sinasabi ni Maris. Saka lang napagtanto ni Sofia ang juice na ginawa nilang chaser noon. Kusa lang nilang binigay iyon kahit na wala namang inuutos si Ethan sa kanila. Ano namang meron sa juice? Tanong ni Sofia. Yumuko ang ulo ni Amelia Maris. Ano po kasi, para po sa kapitbahay yun. Nilagyan ko po yun ng gayuma para sa anak ko. Hindi ko alam na sa inyo inabot. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa narinig. Ano, Madam, pasensya na po talaga. Sinubukan ko pong ibilin sa anak ko kaso mukhang nawala po sa isip niya. Hindi ko po talaga sinasadya yun, Madam. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong isumbong kay Sir. Pakiusap ni Amelia Maris. Iyong ininom namin kagabi, yun yung may gayuma. Hindi makapaniwala ang tanong ni Sofia. Tila umikot yata ang mundo ni Sofia sa kanyang nadiskubre. Walang alam si Sofia pagdating sa mga ganang bagay. Hindi kasi siya lamaking may paniniwala roon. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Huwag niyo pong sabihin kay Sir. Ito na lang po ang trabahong tumanggap sa akin, dagdag ni Amelia Maris. Naiintindihan naman ni Sofia ang nangyari. Ayaw na niyang maging paakit pa kaya naman nginitian na lamang niya ito para kumalma. Hindi na niya gusto pang madagdagan ang problema ng isa pang problema. Aalis na po ba talaga kayo, Madam? Wala po kayong balak hintayin si Sir para makapag-usap po kayo, tanging buntong hininga na lang ang nagawa ni Sofia. Tumigil siya sandali sa ginagawang pag-iimpake. Amelia, yun na lang kasi ang best way na gagawin ko. Hindi mo ba narinig si Victoria kanina? Hindi ko kayang manirahan kung ganun kasakit ang maririnig ko araw-araw. Baka siguro tawagan ko na lang si Ethan kapag nakauwi na ako sa probinsya namin. Magpapalamig muna ako. Ang totoo ay wala na talagang balak kausapin pa ni Sofia si Ethan.
Kung sakali man kasi nagagawin niya iyon, ay parang nilagay lang muli ni Sofia ang sarili sa alanganin. Sapat na siguro sa kanya ang lahat. Una sa nanay ni Ethan, ano pa nga pagdating sa ama nito? Nawalan ng gana si Sofia na makita pang muli ang imahe ni Ethan. It's time for her to heal and relax. Sa paglayo ng katawan ni Sofia sa mansyon, naghihilom ang matinding pagkabugbog niya. Hinugot ni Sofia ang singsing na ibinigay ni Ethan sa kanya. Buong pagpapakumbabang iniabot niya iyon kay Amelia Maris. Nakikiusap ako, Amelia. Ikaw na ang magsauli nito kay Ethan. Mahirap din pala maging mayaman na katulad nila. Hindi ko pa siguro kayang harapin yun, sabi ni Sofia. Binulsa ni Amelia Maris ang singsing. Wala ka nang balak bumalik dito. Hindi ako sigurado. Siguro kapag handa na akong harapin si Ethan. Basta, Pa Abby, salamat ha. Hindi ko kayang limutin ang sandaling iyon kahit ganun. Naiinis pa rin ako. Hindi ko na siya kikitain kahit kailan, sagot ni Sofia. Ramdam ni Sofia ang paghuhunos dili pa rin ni Amelia Maris. Para kasing ayaw nito na paalisin siya. Ngunit para kay Sofia, buo na ang desisyon niya. Wala nang maaaring pumihil pa sa kanya. If hanapin ako ni Ethan, alam niya kung saan siya magpapaliwanag, huling saad ni Sofia. Bago mawala ang araw ay nagpasya si Amelia Maris na ihatid si Sofia sa terminal. Dala nito ang mga gamit niya. Hindi nila mapigil ang kapwa maiyak habang paalis na ang bus. Hindi may kakaila ni Amelia Maris na mabuti ang kalooban ni Sofia. Mag-iingat ka, Iya. Kayo rin po. Masakit para kay Sofia ang ginawa, pero iyon na rin ang tama niyang ginawa. Mahirap kung si Ethan ang nag-ahon sa kanya sa kahirapan, ay ito rin pala ang dudungis sa kanya. Yun na siguro ang pinakamahabang paglalakbay ni Sofia sa buong tanang buhay niya. Natano na nito sa wakas ang burol na kinatitirikan ng kanyang bahay sa probinsya kung saan nagmula si Sofia. Doon siya magsisimula ng bagong pangarap. Nasa samyu na ni Sofia ang mga palay at preskong simoy ng hangin. Bit-bit ni Sofia ang malita, nakasukbit sa likuran niya ang isa pang bag. Tinulungan pa siya ng konduktor makababa sa tabing kalsada. Amoy na ni Sofia ang sariwa at malamig na hangin. Bagaman humahalik ng init ng araw sa balat, sabik na pinagmasdan niya ang paglutang sa himpapawid at pagsisid sa ibabaw ng palayan ng isang langkay ng mga langgay-langayan. Nalanghap niya ang amoy ng lupa, ang humahalimuyak na ilang-ilang sa kapaligiran. Naalala niya ang kanyang kabataan. Laging puspaw siyon ng kaligayahan sa piling ng mga magulang. Parang kay tagal na panahon na din siyang tumapak sa lupang ito. Maya-maya, biglang may tumawag sa kanya. Sofia. Nagulat siya nang marinig ang tinig na iyon. Hindi siya humihinga. Pamilyar na pamilyar sa pandinig niya. Hindi siya maaaring magkamali. Lumingon siya sa dako ng kalsada. Biglang lumaki ang mga mata niya. Si Ethan, nakatayo sa tabi ng daan, nakasandong puti, nakasukbit sa likod ang itim na backpack nito. Hindi mo inaasahan, no? Natatawang saad ni Ethan nang lapitan niya si Sofia. Tumawag si Amelia Maris sa akin at sinabi ko kung nasaan ka nagpunta. Kaya naman, walang alinlangan akong napuntahan ka rito. Nakakapagod ang biyahe. Hindi ko akalain ang ganda dito. Kanina ka pa ba, Ryan? Bakit may daladala kang bag? Titirahan mo ba itong lugar namin? Tanong ni Sofia. Ah, hindi. Ano? Ikaw lang talaga ang pinunta ko rito. Saglit na pumikit si Ethan, huminga ito ng malalim bago nagmulat ng mga mata. Halika, tutulungan na kita sa pagpanak sa inyo. Huwag na, kaya ko na ang mga ito, sagot ni Sofia. Matigas pa rin talaga ang mga buto mo. Parang kayang-kaya mo lagi ang sarili. Natutuwang pagbibiro ni Ethan nang pilit buhatin nito ang mga maletang bitbit ni Sofia. Naantig lalo ang puso ni Sofia. Muling bumalisbas ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tahanan, Sofia. I already made the decision for myself and for us. Wala namang loloko sa'yo. Teka, baba ko lang gamit mo. Pagkasabi ni Ethan, bigla siyang hinalikan nito sa noo. Ikinulong ni Ethan si Sofia sa mga bisig nito. Hindi naman tinutulan ni Sofia iyon. Sa katunayan, iyon pa nga ang nais niyang mangyari. Nang bumitaw si Ethan, nilabas nito sa bulsa ang singsing na iniwan ni Sofia kay Amelia Maris bago siya umalis. Tama ka nga, Sofia. Tutuhanan na natin ang lahat. Will you marry me? Hindi na mapigilan ni Sofia ang tuluyang pagbuhos ng kanyang mga luha.